Nagsimula ang episode sa tatlong kasamahan ni Kafka sa dati niyang trabaho na pinagmamasdan ang labanan mula sa malayo. Nakita mo na ba si Kafka at Ichikawa? Hindi ko makita masyado parang tayong malayo sa labanan. Alam ko na kung bakit nila pinatawag ang lahat ng cleanup company sa Tokyo at Kanagawa. Nakita niyo ba yung bagong kasamahan natin? Baka nagkulong na naman sa comfort room yun. Nagkusa naman ang isa nilang kasama para hanapin siya. Mr. Delikado dito, umalis ka muna dito hanggang sa matapos kami. Ang lalaki naman ay lumingon at tumayo. Itinuro sila nito, nagtaka naman si Iharu, aatake na ang lalaki, sinabihan ni Ichikawa na umiwas si Iharu. Ngunit huli na at tinamaan na ito. So sumable akong tamaan ang puso mo. Mukhang hindi ako asintado sa form na ito. Si Iharu ay malala ang tama at natataranta na. Kumalma ka at gamitin mo ang suit mo para pahintuhin ang pagdurugo. Sino kang hayop ka, sabi ni Iharu. Kaiju ba siya, sabi ni Ichikawa sa isip niya? Ang lalaki ay nag-transform na bilang kaiju. Nakilala naman ito ni Ichikawa na ito ay kaiju na lumitaw sa exam. Kung ganun ito ang nagpabagsak kay Shinomiya, sa tingin ko, ayaw kong umuwi ng walang dala, siguro magandang iuwi ang isa sa mga defense force para pag-aralan. Nagulat naman ang dalawa, ngunit si Ichikawa ay kalmado at tumawag sa kanilang platoon leader. Nagtataka siya dahil hindi niya makontakt ang kasamahan niya. Sinabi naman ng kaiju na alam niya ang tungkol sa kanilang communication device, kaya naman gumawa siya ng trick para maputol ang linya nila. At muling gumawa ng pag-atake ang kaiju kay Ichikawa, ngunit daplis lang ang nagagawa nito. Nagtataka naman ang kaiju kung bakit hindi niya matamaan ng direkta ang kanyang target. Napansin ni Ichikawa na hindi gumagana ang kanyang panangga. Mukhang alam mo ang trick ko, sabi naman ng kaiju. Naalala ni Ichikawa ang payo ni Kikuro sa kanila. Natignan lang mabuti ang daliri ng kaiju at magagawa na nilang maiwasan ito ng madali. Muling aatake ang kaiju. At naiwasan na ito ni Ichikawa ng mas madali. Nagulat naman si Iharu sa galing ni Ichikawa. Tama ako, nakikita mo nga, sabi ng kaiju. Umalis ka na dito at tumawag ka ng backup. Bakit ko namang hahayaang protektahan mo ako? Pinuntirya ng kaiju si Iharu, ngunit nagawa naman ni Ichikawa ligtas si Iharu. Umalis ka na, si Iharu ay inis na inis at sinunod naman ang sinabi ni Ichikawa. Si Ichikawa ay natatakot dahil sa isip niya kahit si Kikuro ay hindi man lang natalo ang kaiju na ito. Sigurado akong di ko magagawang talonin ito. Pero gusto kong maging defense force tulad ng taong kayang ibuwis ang sariling buhay para lang maisalba ang buhay ng iba. Si Ichikawa ay sumugod na habang nagpapaputok. Ngunit nagagawang iwasan ng kaiju ang mga atake niya. Ganun din naman si Ichikawa sa atake ng kaiju. Kailangan ko ma-distract ang kaiju na ito hanggang makalayo si Iharu. Nagtataka naman si Iharu dahil sa laki ng pinagbago ni Ichikawa mula noong nakaraang araw at paano niya ba nagagawang labanan ang kaiju na yon. Nadapa si Iharu at inis na inis. Minsan hihinto ang paglago nyo sa 20% to 30%. Kakaunting tao lamang ang nakakalagpas sa mga numerong yon. Pero lahat ay mayroong potential para malampasan yon. Kung iniisip nyo lang ay ang pumasa at hindi maglalaan ng effort para lumakas, hindi nyo malalampasan ang mga numerong yon. Na-stuck ako ng 20% ng 2 weeks. Simula noong araw na iligtas ako ni Captain Ashiro, wala akong ginawa kundi magpalakas. Pero siya, nilagpasan niya lang ako ng walang kahirap-hirap. Inis na si Iharu. Si Ichikawa ay patuloy naman lumalaban sa kaiju. Ngunit bigla lumapit ang kaiju sa kanya at sinabing, mukhang madami kang alam sa akin. Pero sa tingin ko hindi mo pa alam ang isang ito. Nagulat si Ichikawa dahil mukhang yun na ang katapusan niya. Inatake na siya ng kaiju. Ngunit mula sa usok lumabas si Ichikawa at Iharu na bumalik upang iligtas si Ichikawa. Nabigla naman ang kaiju dito. Bakit ka bumalik? Hindi naman ako naiinis kay Ichikawa, naiinis ako sa sarili ko dahil hindi ko kaya lumakas na kailangan ko pa para iligtas ni Ichikawa. Makinig ka, Reno, hindi mo ako ililigtas dahil ikaw na baliw ang ililigtas ka, sabi ni Iharu. Ngunit si Iharu ay nauubusan na ng lakas. Naguguluhan naman ang kaiju. Hindi ba't sabi kong tumawag ka ng tulong? Manahimik ka kung hindi ako bumalik na tapos ang buhay mo sa kaiju na yan. Kung ganun plano mong iligtas ang kasama mo, hindi gagana yon dahil ako ang magdedesisyon kung pwede na kayo umalis o hindi. Narinig mo siya, wala tayong magagawa kundi lumaban. Talonin natin siya ng magkasama, Reno. Pero hindi na ako gaano makagalaw, kaya naman babackup na lang ako mula dito, tirahin mo siya ng buo mong makakaya. Okay, sige, umpisahan na natin, Reno. Sumugod na Reno at si Iharu naman ay napaupo na lang at nilabas ang kanyang pistol. Si Iharu ay sumable sa kanyang tira, ngunit nagawa pa ring ma-stun ang kaiju. Nagulat naman si Ichikawa, hindi lang ikaw ang sumusubok ng mga bagong bala, Reno. Nakakairita ang bagay na ito. Kaya naman uunahin na muna kita.
Si Iharu naman ay nag-focus at inisip na tinamaan na siya ng sapat para matutunan ang timing ng pag-iwas sa atake. Umatake na ang Kaijo at nagawa naman maiwasan ito ni Iharu, napakamot ulo na lang ang Kaijo dahil pati si Iharu nagagawa ng iwasan ang atake niya. Na-stun na naman ang Kaijo, ngayon na Reno sabi ni Iharu, nakahanda na si Ichikawa, at nirelease na ang kanyang maximum combat power, at nagdasal na bigyan siya ng lakas na mas hihigit pa kay Kikuro at Captain Ashiro para pabagsakin ang Kaijo sa harap niya. Gulat na gulat ang Kaijo at nagsimula na magpaputok si Ichikawa. Nag-umpisa naman tumalsik ang mga laman ng Kaijo. Kinakabahan naman si Iharu. Mula naman sa makapal na usok nagpakita ang pader ng mga Yujo sa harap ni Ichikawa, na ikinagulat ni Ichikawa at Iharu. Mula sa loob ng mga bangkay ng mga Yujo lumabas ang Kaijo, mukhang nagkamali ka ng malala sabi ng Kaijo, at inatake na ng sobrang dami si Ichikawa hanggang tumalsik na lang ang kanyang baril. Si Reno ay nawala na ng malay. Vice Captain Hoshi na ito si Platoon Leader Ikaruga nawalan kami ng contact kay Ichikawa at Iharu, nawalan kami ng communication at vital signals mula sa kanila. Ikinagulat naman ni Kafka ang balitang narinig. Mula sa mga bangkay ng Kaijo ay mayroong gumalaw, at si Kikuro ay lumapit kay Kafka. Ang ibig sabihin ba nito? Oo, andito siya sabi ni Kikuro. Bakas ang pag-aalala ni Kafka kanila Ichikawa at Iharu. Si Iharu ay sinisigaw ang pangalan ni Ichikawa, dahil mukhang matutulog na ito ng permanente. Sobrang init ng katawan ko, kailangan ko ang SOT para pahintuhin ang pagderyugo. Buhay pa ako hindi pa tapos ang laban. Mukhang mas mahirap pa sa inaasahan ko tapasan ng buhay niyong mga defense force. Titirahin ulit ng Kaijo si Ichikawa, ngunit tumulong naman si Iharu para pigilan ito, ngunit sinangga lamang lahat ito ng Kaijo. Sinabi ng Kaijo na alam ko na yung trick na yan. At inatake rin si Iharu. Oras na para tapusin ito sabi ng Kaijo habang palapit ito. Sapat na kaya ito? At tinaira ulit si Ichikawa. Si Iharu ay hirap abutin ang tumalsik na baril ni Ichikawa, habang ang Kaijo naman ay patuloy na pinag-aaralan kung gaano ba katibay ang mga Defense Force officer. Nakikita kong pinapahirapan ng kasama ko pero wala akong magawa sabi ni Iharu. Naiinis akong aminin, pero sobrang galing talaga ni Reno, magiging kapitan siya balang araw, at hindi ko hahayaang matapos ang buhay niya dito. Si Iharu ay handa na magpaputok. Ngunit wala na pala itong bala, na ikinagulat ni Iharu. Tapos na ako pag-aralan siya kaya naman hindi na kita kailangan sabi ng Kaijo kay Iharu. Tinutok na ng Kaijo ang daliri niya kay Iharu. Si Iharu naman ay nawala na ng pag-asa, at nagdasal na lang sa kahit sinong nakikinig sa kanya si Bathalaman ito, demonyo o si Satanas, na sana iligtas si Reno, na kanyang kaibigan. Mawawala ka na palem na sayo sabi ng Kaijo. Mula sa likod ng Kaijo may nagsalita. Ang tanging mawawala ng hininga dito ay ikaw baliw sabi ni Kafka. Lumingon ang Kaijo kay Kafka at nakita ang suntok na hindi pa niya nakikita. Nagtataka naman ang Kaijo kung ano ang nangyayari, dahil nakikita niya ang sarili niyang katawan. Pasensya na nahuli ako sabi ni Kafka kay Ichikawa. Napakahina ko ginawa ko ang lahat ng makakaya ko para hindi mangyari ang bagay na ito na mag-transform ka sabi ni Ichikawa sa isip niya. Nagulat naman si Iharu dahil mayroon na namang isang humanoid Kaiju. Kung ganun ikaw pala ang palagi kung nababalitaan na si Kaiju number 8, pasensya na Ichikawa mukhang mapapatagal ako saglit. Mag-iingat ka Senpai sabi ni Ichikawa. Oo akong bahala sabi ni Kafka. Alam kong malakas si Senpai pero may masama akong pakiramdam. Hindi naman sa galit ako o kung ano, pero bakit mo ako pinipigilan sa ginagawa ko, hindi ba Kaiju ka rin? Mas malakas ka pala kesa sa inaasahan ko. Gusto kong makuha ang bangkay mo para magamit ko sabi ng Kaiju. At biglang inatake na si Kafka. Nagulat naman si Ichikawa dahil nagawang tumagos ng atake niya kay Kafka. Kung ganun matibay ka, kung tatapusin kita siguro kailangan ko ng mga ganito sabi ng Kaiju na nagpalit ng mas nakakatakot na anyo. Kung ganun pinaglalaroan niya lang pala kami kanina gulat na sabi ni Iharu. Senpai tumakbo ka na, kung ganun ito ang bagay na ginamit mo para saktan sila ng paulit-ulit. Si Kafka ay galit na, at nagsimula ng umatake ang Kaiju. Ngunit nakatayo lang si Kafka na parang boss, at nagsimula ng maghanda para sumigaw ng sobrang lakas para harangin ang lahat ng atake. Biglang namang lumapit si Kafka sa Kaiju at nagpaulan siya ng suntok sa Kaiju. Ang Kaiju ay gumawa ng harang para magkaroon siya ng oras para mag-regenerate. Ngunit pinunit lamang ito ni Kafka na parang papel. Ang Kaiju ay nagsimulang makaramdam ng takot kay Kafka. Gumawa ulit siya ng harang at sinabing abnormal ang lakas ni Kafka. Malala na ang pinsala niya, kaya naman naisipan niya na lang tumakas,
Ngunit sa tuloy-tuloy na pag-atake ni Kafka wala na siyang oras para tumakas. Si Kafka ay naghanda na para batasin ang katawan ng kaiju. At kabado benta na ang kaiju. Si Kafka ay nagpakalawo ng sobrang lakas na suntok, na nagpatalsik ng malayo sa kaiju. Ang core ng kaiju ay kitang-kita na at kinakabahan na ang kaiju. Si Kafka ay handa na tapusin ang kaiju at sinabing tapos ka na. Nang biglang may mga Defense Force officer ang dumating. Agad namang tumawag ng mga backup ang mga ito. Si Kikuro naman ay hindi na gumagana ang kanyang pagbaril, kaya naman kumuha na lang siya ng traffic post at nagsimulang umatake gamit ito. At ang Yujo ay nahati sa dalawa. Siya ay pagod na at iniisip kung nasaan na si Kafka. Hahanapin mo si Reno at Ichikawa? Walang paraan para mahanap sila, walang signal na lumalabas sa kanila. Kung kasama nila ang humanoid kaiju na yon. Naalala ni Kafka ang nakaraan, pwede ko sila ma-sense, sabi ni Kafka. Nag-transform na si Kafka at sinabing si Kikuro muna na ang bahala dito, at umalis na. Ito ang pluton ni Ikaruga, natagpuan namin ng isang humanoid kaiju sa Sector F. Ang kaiju na ito ay hawig sa description ng kaiju number 8. Ang baliw na yon. Ang mga Defense Force officer ay palapit na kay Kafka. Ang kaiju ay naka-regenerate na ng sapat at tumalon na palayo. Muntik na ako matapos doon. Nagulat si Kafka dahil nakalayo sa kanya ang kaiju. Alam ko na kung paano ka gumalaw, sa susunod na pagkikita natin tatapusin na kita, di kita hahayaan makatakas. Ang kaiju naman ay balak atakihin ang dalawang Defense Force officer. Napansin ito ni Kafka kaya naman sinangga niya ang atake. Parang tao ang pag-uugali mo kahit isa kang kaiju. Sa susunod na lang kaiju number 8. Wala na akong pagpipiliin kundi tumakas na din. Si Kafka ay sinuntok ang sahig para magkaroon ng smoke screen. Si Kafka ay makikitang nasa malayo at nasa itaas na. Nakatakas ang kaiju na yon, pero ang mahalaga nagawa kong mailigtas si Ichikawa at Iharo. Makalipas ang ilang saglit, si Kafka ay matatagpuan sa isang eskinita. Maitim na katawan at mukhang skeleton na mukhang demonyo, sabi ni Hoshina. Natagpuan din kita kaiju number 8. Nagulat si Kafka na makita si Vice Captain Hoshina. Ito si Vice Captain Hoshina, natagpuan ko na ang kaiju number 8 sa Sector F. Kinagulat naman ito ni Kikuro, Ichikawa, at Mina. Mukhang masaya ka nakipaglaro sa mga tauhan ko, sabi ni Hoshina. Si Ichikawa naman ay gustong sabihin na si kaiju number 8 ay si Kafka, ngunit hindi na ito natuloy sa kung anumang dahilan. Si Hoshina ay nagsimula ng umatake kay Kafka ng sobrang bilis. Sunod-sunod at mabilis na pag-atake ang pinakawalan ni Hoshina kay Kafka. Naalala ni Kafka ang sinabi ni Hoshina, pagdating sa small to medium size na kaiju walang tatalo sa akin. Talagang hindi siya nagbibiro, sabi naman ni Kafka, malakas nga talaga si Vice Captain, dagdag pa ni Kafka. Magaling ka, sigurado ako kaninang makakatama ko ng manggilan ilan. Nakikita ko lang siya palagi sa kanyang masiyahing mukha, pero ngayon. Tama na ang paglalaro, sabi ni Hoshina. Ito pala ang tunay mukha ni Vice Captain Hoshina kapag tumatapos ng kaiju. Permission to remove limiter, sabi ni Hoshina. Si Kafka ay kinakabahan na sa mangyayari. Unleash ang combat power 92%, sabi ng suit. Si Hoshina ay napakalupit sa estilo. Mukhang ako ang maswerteng taong tatapos sa buhay mo, sabi ni Hoshina.